let's all welcome Mentor Brian Bonus. 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 Ayun, 게임. hello. 게임 스타트. Hindi ako naka-ano. Ayun, yan, nakapila ako. Anyway, hello po sa lahat ng mga nandito sa event natin, sa training na to. Good evening sa lahat ng mga nandito sa Pilipinas. Good afternoon, good morning, or ano ba, maray na hapon. Hindi ko alam kung anong oras meron dyan sa'yo, pero sa lahat po ng mga nandito, so thank you so much. We really appreciate your time and for being here tonight with us, and lalong-lalo na sa mga guests natin. And of course, before pa ako magsimula, syempre, thank you po sa napakaganda nating host, mentor, Coach Rose. Thank you po sa warm introduction. Okay, and sa lahat po ng mga nandito, comment naman kung saan kayo para malaman ko kung saan hanggang saan po yung reach natin tonight. Yan, sige. Wow. LA. Oh, yan sa mga taga LA. Hello po. LA. From Jeddah, meron tayong Jeddah, Canada, wow, Singapore, Davao, Cebu, Naga, ayan, South Korea. Hello po sa lahat ng mga Valenzuela. Hello po sa inyong lahat, sa mga nandito. Ibig sabihin loud and clear tayo kasi nag-comment kayo no kung saan kayo na bansa. Macau. Ayun. Yan. Hello. Yan. Anyway, sa lahat po ng mga nandito, hindi ko alam kung kilala nyo na po ako. Okay? Isa po ako sa mga council po ng Technocrat. Okay? And yung nakita nyo po sa video, kung wala man pong sound yun, ganun talaga pag live. Diba? So meron talagang mga technical error or problem na nangyayari. Kaya ibig sabihin hindi po to recorded na training natin, na Zoom natin, no? Hindi siya recorded talaga. So nangyayari talaga 'yon. Kaya sa mga nandito, hindi ko alam kung nasan ka ngayon, member ka na, part ka na ng community, pero we really appreciate your time. And of course, effort for being here. May nakikita ko nagpa-plancha pa si Pago. Tapos nag-attend. Yan ang mga attitude ng mga payaman, di ba? Okay? Yan yung mga attitude ng mga gustong-gusto talaga maging successful. Kasi ganyan ako dati nung part-time pa ako nagsimula dito sa business na to. I'm a nurse by profession. And habang nagtatrabaho po ako as a nurse, pakatapos po ng trabaho ko or during, di ba, during ng trabaho ko, hindi lang po ako nagpapakita sa mga boss, sa mga supervisor or chief nurse namin. Ginagawa ko po yung business at the same time. Okay? And I'm so happy and grateful na I belong in this community. Na-meet natin si Mentor Joseph Lim, mga councils, and yung mga naging successful dito na nahawaan tayo, di ba? Nahawaan tayo paano sila mag-isip, paano yung work ethics nila, di ba? Yung values nila, na yun ang isa sa mga naging biggest factor, di ba? Paano tayo nakarating sa ganitong position right now, what I have right now, and what I am enjoying, di ba? Right now. Okay? Na gusto namin din lahat ng nangyayari sa amin, lahat ng na-experience namin, may experience nyo din. Okay? So, pa-comment naman if, di ba, feeling mo, ikaw naman yung next nakikita, ikaw naman yung next na mag-i-inspire ng mga ng maraming tao, ikaw naman yung next na OFW na uuwi for good. Di ba? Ikaw naman yung next na employee na pwedeng, di ba, mag-i-inspire ng maraming employees din to have additional source of income and of course freedom, di ba? Because ako, galing din po ako sa pagiging empleyado na paulit-ulit lang yung nangyari sa akin, walang natitira. Okay? Tapos, nagulat na lang ako, 3 years na ako, tapos wala pa akong ipon, di ba? Ni isang gulong ng sasakyan, di pa ako nakabili. Okay? So, pa-comment naman dyan na ikaw na yung next. And of course, kung ikaw yung next naman na estudyante na mag-i-inspire na marami ding estudyante, di ba? Na ikaw naman yung next na magdadrive ng sasakyan mo na batang-bata pa. Di ba? Matutulong na sa parents mo. Yan. Okay? So, pa-comment naman dyan. Yan. Thank you, no? Okay. So, ang training natin for tonight, okay, this is very special. Okay? And napasa to sa akin, no? Nung nagsisimula ako, itong mga ibabagsak ko po sa inyo, i-share ko po sa inyo. This is not
only based on theory. This is not only based on nabasa lang natin, but of course, this is also based on experience na napasa sa atin ng mga mentors natin. That is why yung life na meron ako ngayon, sobrang 180 degrees talagang nag-transform. And I'm so happy for that, no? Kasi na-apply natin to. Kaya nga, siguro ang layo na, di ba? Marami sa atin, akala natin walang nangyayari sa atin. Pero if you look back, kung saan ka nang galing, magugulat ka, 'di ba? Ang layo na pala ng narating mo, 'di ba? Ang layo mo na pala doon sa old version na meron ka. Katulad sa akin, 'di ba? From my younger self, kung saan ako before, paano ako mag-isip, paano ako magsalita, how I present myself physically, 'di ba? How I view myself, ano yung tingin ko sa sarili ko, gano'ng kalaki yung pangarap ko, talagang sobrang nag-iba because of this opportunity, because of this community, and of course, because of the people that I surround with. 'Di ba? Sobrang grabing transformation yung binigay sa akin. Kaya nga, ang sarap gawin itong negosyo na to because isa sa mga na-appreciate ko dito, no, hindi lang income, hindi lang result ang ibibigay sa'yo, but of course, the gift of transformation, di ba, na mangyayari sa'yo. Katulad sa akin, di ba, hindi lang ako nagkaroon ng 3 sasakyan, hindi lang ako nag-check-in ng 4 na beses ng milyon na cheque, di ba? But of course, the gift of transformation na binigay sa akin, and that's really priceless. Hindi siya matutumbasan ng gaano kadaming sasakyan, hindi siya matutumbasan ng gaano kalaking pera. Yung gift of transformation na pwedeng ibigay sa atin ng business na to, ng negosyo na to, ng community na to. Okay, that's really priceless. And yun ang nagde-dictate ng magiging success natin, long-term success na pwedeng mangyari sa atin. Okay? So ngayon, what I'm trying to tell you, di ba? And ibabagsak mo sa i-share sa inyo, it's really a valuable tawag dito, knowledge, and of course, pwedeng wisdom na pwede nyo magamit so that habang ginagawa nyo itong business na to, you are guided. Okay? And habang ginagawa itong business na to, may enjoy nyo siya. May enjoy nyo, maging masaya kayo in the process. Okay? And of course, wini-wish natin, no, na lahat dito habang tinatrabaho nyo yung goals ninyo, makuha nyo siya with ease and grace. Okay? Pag sinabing is hindi ko sinasabing sobrang dali. Okay? Hindi ko sinasabing ganon. Ang sinasabi ko is habang tinatrabaho nyo siya, yes, merong ganon na nararamdaman natin, pero nakikita nyo lagi yung ang mga sa bawat situation na may encounter ninyo, makikita nyo lagi yung what is really positive or what is really trying to teach me sa mga situation na nangyari sa akin. Tapos you will have fun while achieving your goals. Okay? So yun po yung na encounter ko with our mentors, and nung na ina-apply ko na to. So I really enjoyed the process. Kaya nga kung tatanungin niyo po ako if nahirapan ba ako or ano, hindi ko na po maalala. Kasi ang naalala ko lang talaga is all about enjoyment, yung fun along the way. Yes, meron naman ganun, di ba? Nakaka-experience naman tayo ng ganun, napapagod, napupuyat, okay, nagugutom, pero hindi mo na maalala yun eh, di ba? Kasi naalala mo na lang, it's all the fun, the laughter, di ba? And pag nandun ka na habang di ba dinadrive mo na yung sasakyan mo, kumikita ka na, di ba? Mas lalo ka nagiging masaya, mas lalo ka nagiging grateful, di ba? So, yun ang pinakamasarap sa buhay, di ba? It's not the hindi yung na-achieve mo lang material things, but of course, ang pinakamasarap dito is the kind of person you will become habang tinatrabaho mo yung pangarap mo. And that's really priceless. Okay? So, yun ang pag-uusapan natin tonight. And I hope na sana ready ka na. And siguro, if meron po kayong mga friends na they really need to hear kung ano man yung pag-uusapan natin tonight, pwede nyo pong share yung link natin. Diba? Mas maganda, mas marami na makaalam nito because ako, never ko tong na-encounter sa school nung nag-aaral po ako. So, na-encounter ko lang to nung ginagawa ko na yung business, and I meet yung mga mentors natin, sina Mentor Joseph Lee, Mentor Calman Pifanio. Shout out pala sa
ano natin, mga mentors, sa mga councils kung nandito man kayo. And of course, sa president po natin, President ng Technocrat, walang iba kundi si Mentor Elman Pipanyo. Yan. So shout out po sa iyo, Mentor Elman. Yan. Okay, so mag-share screen lang mag-share screen po ako para makita niyo po yung slide ko. Okay, so wait lang. Ayan. Ayun. So pa-comment naman ng number 1. If you can see my slide. Okay, so pa-comment naman po ng number 1 diyan. Yan. Thank you no. Sa pag-comment. Okay, so this is our topic, and isa to sa mga prime access natin na program. Ang topic natin is Aligned for Abundance. So yun ang pag-uusapan natin. Actually, to tell you honestly, no, hindi nyo kailangan ma-achieve yung abundance and prosperity. Okay? Mentor, bakit naman hindi kailangan ma-achieve? Kasi nga, it is your birthright. Ibig sabihin, pag sinabing birthright, ikaw na yun. Ibig sabihin, that is your natural, ano bang tawag dito? Natural na yan sa'yo. Okay? Pag sinabing birthright, kasi given na yan sa'yo. Hindi mo na kailangan i-achieve yan because it's already you. Ikaw yan. Okay? Abundant ka na. Kaya lang, we really feel yung tinatawag na scarcity because we are always looking for abundance in terms of isang symbol lang, di ba, pagdating sa mundo na pinag-uusapan natin, nakapokus lang tayo sa isang symbol of abundance which is money. Okay? Pero kung mapapansin mo sa buhay mo, ang dami nang nangyayari sa'yo na abundance, hindi mo lang napapansin kasi nakapokus ka dun sa lack. Nakapokus ka dun sa mga bagay na wala ka. Nakapokus ka lang dun sa isang symbol of abundance which is money. Pero there are so many forms, so many symbols of abundance na nangyayari sa'yo. Di ba? Example, mag-inhale, exhale ka lang, sobrang abundant na ng hangin. Di ba? So, it's really a form of abundance. Kaya lang, hindi ka nakapokus doon because nakapokus ka doon sa lack. Okay? And kung mapapansin mo ngayon, di ba? Yung suot mo na lang ngayon, ginagamit mo na gadget, sinong gumawa niyan? Di ba? Mayaman. Yung suot mo ngayon na damit, sinong gumawa niyan? Mayaman. Tama? Yung relo, pwedeng yung tawag dito, yung tsinelas mo, sapatos mo na meron ka ngayon, ang gumawa niyan is mayaman. So, ibig sabihin, nandyan na sa'yo yung yaman, suot-suot mo na. Kaya lang, hindi mo ma-appreciate because nakapokus ka dun sa mga bagay na wala ka. Kaya ibig sabihin, ang base mo, ang nature mo, ang pinipili mo maging nature is scarcity. Okay? So, that is why you are keeping away the abundance na pwedeng mag-flow sa'yo. Na it's making its way to you. Kaya lang, because nakapokus ka dun sa mga bagay na wala ka, you keep that abundance happen to you. Okay? Kasi nakapokus ka dun sa mga bagay na wala ka. Kaya ngayon, we are really trying to, ito gusto kong pasimplin lang to ipasa sa inyo so that after nito, okay, mawala po sa inyo yung pag-worry, okay? Mawala po sa inyo yung duda, mawala po sa inyo yung fear, okay? And mawala po sa inyo yung any thoughts, di ba? Feelings, people, situations that will no longer serve you. Pag sinabing serve you, that will not allow the best version of yourself. Or hindi makakatulong para mag-level up ang life mo. Or hindi makakatulong at hindi siya aligned dun sa buhay na gusto mo. So yun ang goal ng training na to. Okay? Maging aware ka, okay? Maging knowledgeable ka to what really is your nature. Because nature na natin tong abundance na to. May mga times lang kasi na pinipili natin, doon tayo sa scarcity. Pero bakit natin pinipili yun? Because ang daming factors noon, di ba? Paano ka pinalaki, sino naging magulang mo, mga narinig mo, experience mo, environment na meron ka ngayon, sino mga tao sa paligid mo. That is why, akala mo, di ba? Akala mo ganun. Pero ngayon, gusto namin bigyan ka ng awareness na ang buhay mo sobrang abundance na, hindi mo lang siya nakikita. Ngayon, by noticing yung mga bagay na yan na nangyayari sa iyo na in a forms of abundance, magugulat ka na lang
di ba? Yung pera susunod na lang. So that's what I learned, di ba? From my experience before. Akala ko, di ba, di ba kailangan natin, makaka-feel lang tayo na abundant tayo pag marami tayong pera. Di ba? Hindi pala ganun. Di ba? Dapat ma-feel mo muna na abundant ka, tapos magugulat ka na lang, nakuha niyo ba ako? Papasok na lang yung mga blessings na deserve mo. Okay? So that's really the formula. Akala natin, 'di ba, magiging masaya tayo pag nakuha na natin yung mga bagay na gusto natin. Pero hindi natin alam, para makuha natin yung mga bagay na gusto natin, kailangan dapat ma-feel muna natin na as if it's already happening or masaya tayo so that it can flow to us. So, mamaya mas i-ano natin to, i-expound natin to para, 'di ba? So, hindi niyo kailangan ma-absorb lahat ng pag-uusapan natin, pero kung ano man yung kaya nyo lang muna ngayon, maging take away, it's okay. Ang importante, meron kang take aways tonight. Okay? So, na pwede makatulong po sa inyo because that is really my goal. At least magkaroon ka ng certain level of awareness. And after that, magkaroon ka ng practice. Okay? Kasi lahat ng bagay nagsisimula muna yan sa current awareness natin. Then everything will change. Katulad ng nangyari sa akin for my past experiences na sobrang naging thankful ako. Hindi naman lahat maganda nangyari, pero lahat nagiging maganda because it all boils down to what kind of life meron ako ngayon. Akala ko nung time na yun parang ang pangit nang nangyayari, pero nagpapasalamat na lang ako kasi nangyari siya because part pala siya, di ba? Part pala siya ng kailangan mangyari kung bakit nandito ako sa stage na meron ako ngayon and what I have right now, ano man success meron ako ngayon. And gusto namin i-share yun sa inyo. Okay? So, are you ready, guys? Are you ready? Okay, so let's talk about asan na yun? Okay, so let's talk about this one. Okay, isa to sa mga tawag dito na pasa sa akin and gusto ko ipasa sa inyo. This is what I call, ito lang yung tinawag ko, no? Ito lang yung naging term ko. Okay? The art of allowing. Okay? Pag sinabing the art of allowing, kasi kung isipin mo, wala siyang ano eh, wala siyang pwedeng maging ang dami niyang pwedeng maging term. Okay? Kaya lang ito yung pinaka-least na pwede niya maging term para maano natin, mas lalo natin maintindihan. Okay? So, pag sinabing art of allowing, this is a state of trust, faith, and alignment. Ano tong trust, faith, and alignment? Ito yung trust natin sa creator natin. Kasi whether we like it or not, whether we believe it or not, okay, meron talagang higher form, higher being, or bala ka na kung ang tawag mo sa kanyang God. Meron talagang higher being or God talaga na nagko-control ng mga bagay-bagay sa mundo. Paano natin malalaman yun? Simple lang. Hindi natin kayang gawin lahat. And may mga times na, di ba, kahit hindi natin kayang gawin lahat, may mga times na nangyayari sa buhay natin without reach na ng kaya nating gawin, pero di ba nangyayari pa din. Kukuha niyo po ba ako? So, meron talaga. So, pag sinabing art of allowing, you trust to your higher being or, di ba, you have faith na kung ano man yung gusto mo, sineset mo sa sarili mo, di ba? So, ibig sabihin, ibibigay at bibigay talaga sa'yo. That's the art of allowing. And alignment, ibig sabihin ng alignment, kung anong frequency ni God. Okay, na-align tayo doon. Alam niyo na yon, di ba? Alam niyo naman kung anong ibig sabihin nito, di ba? Paano daw malalaman if ano yung frequency ni God? So, ang frequency ni God is di ba, it's light, it's love. Okay? Pag magugulat ka if you are in the frequency of love. Di ba? Pag nandun ka sa frequency na yon, you love what you do, or kung hindi mo mahalin yung gusto mo, you do what you love. Di ba? Pag nandun ka sa frequency na ganon, di ba? Hindi mo nakikita yung negative sa ibang tao, hindi mo nakikita yung negative sa situation, ang nakikita mo lagi yung maganda. Di ba? So, di ba pag because yun ang frequency niya eh, passion. Di ba? Appreciation. It's the highest form of, tawag dito frequency. Okay? It's letting go of control and allowing God or universe to work its magic on your behalf. Naiintindihan niyo po ba ako? Kasi, akala natin pag kinokontrol natin yung mga bagay-bagay sa labas, akala natin we are in control. Actually, we are not in control pag ganon. Pero pag we just let
or we just allow things, or we just let God or the universe to take over or to be in control, that's the time we become or we became in control. Okay? So this is the art of allowing. And para mas maintindihan nyo, this is not the art of manifestation. Okay? So pag ito pinapractice mo to, hindi mo to ginagawa to manifest something. Gagawin mo to create the environment that allows the manifestation. Ulitin ko, ang art of allowing is not the art of manifestation. This is the art of creating the environment that allows the manifestation. Kasi, ano yan eh, may tinatawag tayo na malalim na to na term na to, pero ang tawag dito is the attraction field. Dalawa lagi yan, di ba? Yung negative, tapos positive. And ang manifestation laging dalawa din. Okay? Merong na-manifest mo yung gusto mo and na-manifest mo yung ayaw mo. So ngayon, bakit nangyari yung gusto mo, na-manifest mo yung gusto mo? Because you create or you create the environment that allows its manifestation. Ano yung environment na yon? You are joyful. Di ba? You're happy. Di ba? Positive ka. Di ba? Nakapokus ka sa solution. Ang sipag mo. So you create the environment that allows its manifestation. Paano naman malalaman if na-manifest ko yung ayaw ko? Ang na-create mo na environment to allow its manifestation is ganun din. Ano ka? Doubtful ka. Fearful ka. Tama? Nag-worry ka. Tamad ka. So, kaya na-manifest mo din yung ayaw mo. So dalawa lagi ang manifestation. Kaya ang purpose ng training na to is to give you an awareness. Okay? It's okay kung na-manifest mo naman ang ayaw mo. It's okay because it's still a manifestation. Okay? So ang purpose nito is to really maging deliberate creator ng kung ano talaga yung gusto mo. Because magiging aware ka na ngayon. Okay? And this is not also the art of making things happen. Okay? Iba po yung art of allowing. This is not the art of making things happen. Naiintindihan niyo po ba ako? So, ganun po yung ganun po yung art of allowing. Clear po ba tayo doon? Okay, so mamaya papano po natin yan. So, let's talk about the 5 stages of allowing or manifestation. Siyempre, number 1 dyan is yung tinatawag na awareness. Ano yung ibig sabihin nito? Kailangan dapat maging aware ka muna. Okay, kasi pag naging aware ka na, madadirect mo na yung mga bagay na control mo at lalayo ka na dun sa mga bagay na hindi mo control. Naiintindihan niyo po ba ako? Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin ng mentor? Ano yung mga hindi ko control? Okay. Hindi mo control kung ano ang sasabihin ng tao sa'yo. Okay? Hindi mo rin control kung ano ang gagawin ng ibang tao sa'yo. Hindi natin control yun. Hindi natin din control kung anong mga nangyari ng mga situation sa labas. Anong ginagawa ng government? Di ba? Anong ginagawa ng, kasi because sa government, tao din naman sila eh. Na nandun sa government na yun. Hindi natin control yan. Even yung calamity, di ba? Hindi natin control yun. Naiintindihan niyo po ba ako? Pero, bakit sinasabi ko kanina maging aware tayo? Kasi pag naging aware ka, sabi ko kanina, mas makokontrol mo na yung bagay na control mo. Ano yung control mo? Ito yung control mo, paano ka mag-isip sa sinasabi ng ibang tao at ginagawa ng ibang tao sa'yo. Okay? Ikaw may control nun. Control mo din, okay, kung ano mararamdaman mo sa sinasabi, iniisip, at ginagawa ng ibang tao sa'yo. Control mo din kung anong lalabas sa bibig mo sa mga sinasabi, ginagawa, at iniisip sa'yo ng ibang tao. At control mo din kung ano ang magiging response mo. Magiging response mo sa mga sinasabi, iniisip, at ginagawa ng ibang tao sa'yo. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya lang, okay? Kaya lang, di ba? Ito na, mentor. Kaya lang, tayo ang nakokontrol ng sinasabi at ginagawa ng ibang tao. Mentor, paano nangyayari yun? Okay? Halimbawa, may sinabi or ginawa ang ibang tao sa'yo. Di ba? Nag-isip ka ng negative. Kung anong iniisip mo, lumalabas sa bibig. Di ba may nasabi ka? Ang sama ng nasabi mo, nag-away kayo, nagkahiwalay kayo.
Nagkasamaan kayong dalawa. Dati friends kayo, nagkahiwalay kayo. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay. Anong relevance ito sa ano natin? Ano yung relevance natin ito sa business natin? Mamaya malalaman niyo po 'yan. Okay? Basta ang ano nito, ang purpose bakit kailangan dapat maging aware ka so that makontrol mo na yung mga bagay na you are in control. Okay? Yung mga lumalabas sa bibig mo, iniisip mo, actions mo, and the feelings that you are feeling. Bakit mentor kailangan dapat maging aware ako dyan? Because your thoughts, words, actions, and emotions create your reality. So kung ano man yung reality mo ngayon, tingnan mo lang, just observe in all aspects ng buhay mo ngayon in terms of your physical, di ba? Mental, emotional, financial, social na meron ka ngayon, it is directly proportional. Magugulat ka. Okay? Just observe. Ano yan eh? Directly proportional yan sa chronic naging thoughts mo before pa, weeks ago, days ago, months ago. Di ba? Words na sinasabi mo, actions that you take, and of course, the emotions that you feel. Hindi siya, di ba? Hindi siya basta-basta lang nag-show up. Di ba? You attract the situations, people, and circumstances in your life. Hindi siya basta-basta lang dumarating yung mga tao. Bakit ganito yung situations natin? Bakit ganito yung mga tao sa paligid ko? Ganito nakakatransact ko? Di ba? Bakit ang mga nakakatransact ko lagi is nakakausap ko lagi, laging negative? Di ba? Walang pera. Kasi baka ikaw, di ba? Yung iniisip mo lagi, ang laki ng 10,500 or 18,999. Tama? Kaya lagi mo na-attract yung mga taong mga walang pera. So bakit ikaw, ang lagi mo na-attract is mga difficult people pagdating sa mga transactions kasi ikaw mahirap ka din kausap. Naintindihan niyo ba ako? So hindi siya basta-basta lang, they just don't show up. Bakit may mga nagko-commit na sa'yo na magpipay na bukas, next week, next month? Bakit nagka-cancel? Okay? Kasi, di ba, baka sa actions mo, di ba, mahilig ka rin mag-cancel ng mga commitment sa mentor mo, sa ibang tao. So, ano ibig sabihin yun? Di ba, ina-aware ka ngayon. Ina-aware ka na, di ba, yung nagkikreate ng life mo ngayon is based on your thoughts na iniisip mo lagi, words na lumalabas sa bibig mo, actions that you take, and emotions you create your reality. Kasi ang buhay is ano siya, para siyang mirror. 'Di ba? Boomerang. 'Di ba alam mo yung boomerang? Pag tinapon mo siya, babalik sa iyo. So kung nung tinatapon mo sa labas, yun ang binabalik sa inyo eh. That is why, 'di ba? Try to check if you are dealing with difficult clients, prospects. So baka ganun ka din, 'di ba? Baka yun ang lumalabas sa bibig mo. Kaya nga ngayon, paano natin malalaman if ang mentor, paano ko malalaman if ang thoughts ko, words ko, actions ko is talagang napupunta because ito ang thoughts mo, words, actions, and emotions ano yan, it's an energy. Okay? 'Di ba pag may thoughts ka, may frequency na iniimit eh. Tama? May frequency na iniimit kaya nga 'di ba pag tingnan mo pag nag-iisip ka ng negative, 'di ba sumasakit ang ulo mo. Pag maganda naman ang mga iniisip mo, napapa-smile ka. Tama? Ang words din, may frequency din yan. It can uplift a person or it can break a person. Tama? May energy siya. Ang actions ganun din. Okay? Parang, ang actions naman, nalatang-halata may frequency yan. Di ba? Suntukin mo isang tao, masasaktan yan. Tama? Halikan mo naman ng isang tao, di ba? Matutuwa yan. Kung gusto ka, pero pag hindi, sasampalin ka. Okay? So, emotions, ganun din. May frequency. That is why, di ba, nag-react ang body natin. Pag masama ang pakaramdam natin, emotions natin, nag-react ang body natin. Kakaroon tayo ng mga pains. Or worse, pag palaging pangit ang nararamdaman mo, nagiging sakit yan. So, dyan nagsisimula yung mga cancer, di ba, diabetes, high blood, yung mga ganun, di ba? Alam nyo ba na yun ang pinakamalalim na reason kung bakit nagkakaroon ng ganun ng isang tao. Okay? So paano natin malalaman, mentor, if ang thoughts ko, words and actions ko and emotions ko is dun sa reality na gusto ko malaman. Simple lang. Saan ba napupunta ang attention mo? So doon napupunta ang energy.
Mentor, ano bang atensyon? Example, tao. Di ba? Saan ka ba mas, ano ba tawag dyan? Nakakatch ang atensyon mo sa mga tao na puro reklamong lumalabas sa bibig nila? Sa mga tao na pinag-uusapan ibang tao? Saan pa nakakatch ang atensyon mo? O doon sa mga tao na, di ba, na nakakatch ang atensyon mo sa, wow, di ba, ang mga lumalabas sa bibig pains, tama, mga magaganda, di ba? Naging pang-positive ang pinag-uusapan. Pag nag-scroll ka naman sa Facebook, saan nakakatch ang attention mo? Di ba? Doon ba sa panag-scroll ka, mga aksidente, hiwalayan, mga issues. Nakanyo po ba ako? So, sa music naman, saan nakakatch yung attention mo? Ito ba yung nakakatch ang attention mo ng music na nakaka-uplift sa'yo? Or yung music na parang di ko yata kaya? Di ba? Doon ka nakaka-relate. So saan nakakatch ang attention mo? Saan napupunta ang attention mo? Doon napupunta ang energy mo. That is why, di ba? Yan ang nangyayari sa reality mo ngayon. Naiintindihan niyo po ba ako? So, isa-isay natin. Comment naman kung may natutunan ba kayo or ano, wala. Comment naman kayo ng prosperity. Kung may natutunan kayo, meron na kayong natitake away, di ba? So, thank you, no? So, let's start with the way you are thinking. So, what you're thinking about is literally like planning a future event. Okay? So, when you're worrying, you are planning. And when you're appreciating, you are planning. Kaya right now, or most of the time, ito, binibigyan ka ng awareness. Every day na meron ka, every hour na meron ka, every seconds and every minute and every seconds, binibigyan ka ng awareness right now kung ano yung madalas mong iniisip. Because kung ano madalas mong iniisip, alam mo na, di ba? It's really like planning a future event. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya alam mo na kung bakit ganyan na nangyari sa'yo. Kasi days, weeks, months, alam mo na yung mga laman ng iniisip mo. Naiintindihan niyo po ba ako? So, mentor, paano ba makokontrol? Hindi mo makokontrol ang mga iniisip mo. Pero pwede mo siyang mapa-flow. Kasi ano yan eh, ang dami dyan pumapasok. Okay? Pag kinontrol mo yan, sasakit ang ulo mo. Okay? Pwede mo siyang ipa-flow. Okay? Papatulan mo na yung gusto mong pumapasok dyan. Kasi ang dami. Hindi natin yan ang dami dyan pumapasok, pero control mo kung anong papatulan mo. Tingnan mo to May dumaan dyan na thoughts sa'yo. Tapos in-entertain mo, pinatulan mo. Magugulat ka, times 10, na another thoughts na related doon sa unang mong pinatulan ang papasok sa'yo. Okay? Observe mo lang. Just observe. Naiintindihan niyo po ako. Ganon din pag positive. Pag positive naman in-entertain mo, times 10 din na positive na thoughts na related doon sa unang mong pinatulan ang papasok naman dyan. Okay? Try to observe lang. Naiintindihan niyo ba ako? Pag sinabing pinatulan, hindi nagiging powerful ang isang thoughts hanggat hindi mo siya ini-entertain tapos may emotion ka ng kasama. Naiintindihan niyo po ba ako? And you don't stay there for a longer time. Ipa-flow mo lang siya. Pero pag pinatulan mo na yan, may emotion ka na, doon na nagiging powerful yung thoughts na yan. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya, be very careful, di ba, sa mga dumadaan dyan na thoughts sa utak mo. Alam mo na yan. So, ngayon, saan ang gagaling yan? Of course, sa mga binabasa mo, pinapanood mo, taong lagi mong kasama. Naiintindihan niyo po ba ako? Ano pa? Mga pinapakinggan mo na music. Okay? So, galing yun dun sa mga ganun, di ba? Kaya, mas maganda, di ba? Mas maganda, try to discipline yourself. Kasi papasok dito yung disiplina. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay? And of course, hindi lang yung thoughts. Ano pa? Yung mood mo. So your mood is showing a good representation of what you are inviting into your experience. O, alam mo na, pag maganda yung mood mo, masaya ka, joyful ka, alam mo na yung magiging reality mo. Okay? Pag hindi naman maganda yung mood mo, alam mo na, di ba, fear, doubtful ka, nag-worry ka, galit ka, di ba? Alam mo na rin yung mangyayari. Kaya nga, never transact.
or never take action pag negative ang feeling mo. Clear pa ba tayo doon? Kasi magiging counterproductive lang yan. Naiintindihan niyo po ba ako? Mentor, paano pag halimbawa naman hindi ko kayang maano yung mood ko? Kaya mo yan, di ba? Kaya mo yan. Okay? Pero I suggest, if hindi mo kaya, mas piliin mo na lang. Di ba? Mas piliin mo na lang yung tawag dito, humataw ka. Kasi minsan kasi natatagalan tayo. Okay? Paano ibig sabihin natatagalan? Saka ka gawa mo ng way, ayusin or i-fix ang emotion mo, nakakalimutan mo na mag-take action. Okay? So nakakalimutan mo na yon. So ang body is 55%, ang language kasi 7% lang. Ito is ibang training ko po to. Then 38% is emotion. Okay? Ngayon, mentor, okay lang ba humataw na hindi okay ang emotion? Yes, kung hindi mo kayang ayusin ang emotion mo from the time being, kailangan mo lang siyang iset aside. Pero hindi mo muna siya entertain. Ang entertain mo muna is yung humataw ka. At least, meron kang ginagawa. Naiintindihan niyo po ba ako? Pero kung kaya mo, di ba, in a second, in a minute, di ba? Kaya mo agad maayos yan, matransform yan, di ba? Mag-focus ka dun sa maganda, di ba? Mas okay yun, mas maganda yun. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay? So, ang ibig ko lang sabihin kanina, kung ano, hindi mo kayang iset aside, kung hindi mo kayang iset aside, mas maganda na may ginagawa ka. Pero pag kaya mo naman iset aside, huwag ka na munang tawag ito, mag-take action hanggat hindi pa okay ang mood mo. Okay? Para hindi ka magiging counterproductive. And eto, it's not bad. Okay? Pag nakakaramdam ka ng negative emotion, it's not bad. Kasi ang negative emotion is best friend natin yan. Kasi ina-aware tayo. Guidance system natin yan. Ina-aware tayo for the time being na wala ka sa harmony ng gusto mo. Okay? Kaya ka nakakaramdam ng ganyan kasi ano kay hindi ka doon naka-align sa gusto mo. Parang pag taga Bicol ka, gusto mo pumunta ng Metro Manila, sumakay ka ng eroplano papuntang Cebu. Ganun ang negative emotion. So ina-aware ka na hindi ka papunta doon sa gusto mo. So pag ina-aware ka na, best friend mo yan kasi nga, 'di ba? Ina-aware ka, uy, 'di ba best friend mo, uy, wala ka doon sa hindi ka naka-align doon sa gusto mo kaya you pause, you stop muna for a moment, then think of positive thoughts. 'Di ba? Tapos pag habang iniisip mo siya, naging masaya ka na, naging napa-smile ka na, then balik ka naman ulit. Okay? So, pag nakakaramdam ka ng negative emotion, it doesn't mean na may mangyayaring masama. No. Ang ibig sabihin lang niyan, you are turned away from what you want. Naiintindihan niyo po ba ako? Pag nakakaramdam ka ng negative emotion, it doesn't mean you are unworthy to receive kung ano ang gusto mo. Or ibig sabihin, hindi na sa'yo ibibigay ang gusto mo. Hindi ibig sabihin ganun pag nakakaramdam ka ng negative emotion. Ang ibig sabihin lang pag nakakaramdam ka ng negative emotion, you are turned away from what you want. Yun lang yung ibig sabihin niya. Pero it doesn't mean na hindi na ibibigay sa'yo ang gusto mo or hindi ka na worthy para ma-receive yung gusto mo or may mangyayaring masama. No. Okay? Ina-aware ka lang na you are turned away from what you want. That's the purpose of negative emotion. Guidance ano natin yan. Guidance natin yan sa moment. Clear ba tayo doon? Okay, kaya mentor, paano pag nakakaramdam ako ng negative? Guys, it's valid. It's okay, it's valid. Ulitin ko it's okay makaramdam ng galit. It's okay makaramdam ng sadness because it's valid. You are not bad. You are not wrong. Okay? Kaya lang, nagiging wrong lang siya if it is expressed. Example, galit. In-express mo. Pwede kang makasakit. Tama? Pwede kang makasira ng relasyon. Pwedeng masira mo ang relasyon mo sa isang tao. Kasi pag may nabitawan kang salita at may nagawa ka, di ba? Based doon sa galit mo, hindi mo na mababalik yun. Di ba? Pag nakasakit ka na ng tao, hindi mo na mababawi yun. Okay. It's okay to feel anger, pero pag in-express mo na, hindi na yon. Hindi na siya maganda. And it's okay to feel negative emotion for the moment. Pero pag 1 week na yan, di ba? 1 week na, 1 month na, 2 months na, 3 months na, hindi na siya healthy. Magkakasakit ka na yan.
Naiintindihan niyo po ba ako? Okay? Magkakasakit ka na. Alam niyo ba na ang tawag dito, ang opposite ng love is not hate. Ang opposite ng love is fear. Okay? So, um, pag na may sinabi sa'yo, ginawa ng isang tao, di ba, you hate a person. Pag tumagal yan, yung hate nagiging, ano na, ah, nagiging anger na. Okay? Pag tumagal, di ba, nagkakaroon ka na ng worry. Okay? Pag tumagal, ang worry nagiging fear. Kaya, hindi dapat pinapatagal yan. And you have the choice to make. Iaalaw mo ba ang taong saktan ka? Di ba? Dahil sa ginagawa nila. Kasi alam niyo ba, pag nagagalit ka dahil sa ginawa ng tao or sinabi ng ibang tao, ang sabi ng isang saint, sabi niya, anger is the punishment you give to yourself because of what you say, what others says or did to you. So, parang punishment mo sa sarili mo, binibigay mo na punishment yun sa sarili mo. Kaya ang tanong na lang dito, kung love mo ang sarili mo, dapat hindi mo inaalaw na, di ba, magalit ka dahil sa sinasabi ng ibang tao or ginagawa ng ibang tao. Kasi ikaw lang naman ang ikaw lang naman ang nag-react ng ganun. So, pag nagalit ka, parang binibigyan mo sila ng power to control you. Naiintindihan niyo ba ako? Doon na papasok yung tinatawag na manipulation. Naiintindihan niyo ba ako? Kaya yung mga taong mabilis magalit, mabilis mag-react, you are easily manipulated. Okay? Naiintindihan ba ako? Yung mga taong mabilis magalit, mabilis mag-react, sa pag may sinabi or ginawang ibang tao, you are easily manipulated. Madali kang ma-manipulate. Kasi, di ba, pag ganun, sila nang may control sa'yo kasi, di ba, nagalit ka. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya the best reaction, pag may ginawa, sinabi, yung ibang tao, di ba, it's, deadma. Di ba, imagine mo, it will cost you your peace. Di ba? Kaya wag na lang. Naiintindihan niyo po ba ako? Wag na lang, di ba? Kaya piliin nyo yung mga, mamaya, di ba? Mamaya pag-usapan din natin yan. So, ano pa? Words, di ba? So, awareness sa words, sa mga lumalabas sa bibig ninyo, di ba? You've got to stop talking about things if you don't like them and start talking about how you'd like them to be. Kaya, ang isang, ano tawag dito? Kaya ang isang bagay, di ba? Pag sinabi mo na agad sa akin na parang, pag sinabi mo, di ba? Kumusta ang goal mo? Kumusta yung paghataw mo, kumusta yung pag-hustle mo, kumusta yung pagkuha mo ng pangarap mo, di ba? Di ba? Kumusta to sa'yo? Di ba ito yung goal mo, kumusta sa'yo? Mentor, parang parang mahirap eh. Di ba? Alam mo, doon pa lang sa statement mo na sinabi mo na parang mahirap. Okay? Nabablock na ang pag-fulfill ng goal mo. Kahit hindi mo sabihin, inisip mo lang, nabablock na. Okay? Yung fulfillment ng gusto mo. Kaya be very careful sa lumalabas sa bibig mo. Kasi may power yan. At habang may lumalabas sa bibig mo, naririnig ka ng mga cells mo. Naintindihan niyo ba ako? Lalo pagdating sa pera. Di ba? Pag may mga biglaang bayarin na dumarating, ayan, bills and everything. Di ba? Pag-usapan natin yon. O anong madalas sa lumalabas sa bibig mo? Grabe na naman to. Mga babayaran na naman. O, di ba? You're complaining. And complaining is creating something that you don't want. Tama. Tatamaan ka talaga. Diba? Ang mahal naman ng mga bilihin. O, di ba? Sige pa. Alam mo bang para ka nagpe-pray? Di ba? Di ba pa nagsasalita tayo, pa nagpe-pray tayo, di ba? May mga sounds pa tayo, di ba? Para ka rin nagpe-pray ng ayaw mo. Clear ba tayo doon? Kaya be careful kung ano lumalabas sa bibig mo. Kaya kung meron kang mga stories before, okay, na pangit yung mga nangyari, tawag dito, wag mo nang sabihin ng sabihin. Kasi, alam niyo ba na pag sinasabi mo pa yung mga nangyari sa'yo, mga pangit na nangyari sa'yo before, alam mo ba habang kinukwento mo yan, tapos with emotion ka pa, passionate ka pa magkwento, di ba? So, binibigyan mo siya ng energy para mangyari siya ulit in the present. Naintindihan niyo po ba ako?
Pwede ka magkwento pero pwede mo siyang gawing comedy na lang. Di ba? Parang nakakatawa. Yung wala ka ng emotion. Yung parang tatawa ka na lang. Kasi pwede ka naman magkwento na, bakit tayo nagkukwento kasi para maka-inspire tayo. Pero pwede ka naman magkwento na parang, di ba? Hindi na yung passionate ka, tapos nararamdaman mo pa yung feeling. Di ba? Pwede naman yung magkwento ka na nakakatawa. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay? So, ganun siya. Okay? Kaya kung meron kang mga experience, huwag mo na sabihin. Just, kung ang story mo ngayon, dapat naka-align na siya kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Okay? Kaya pag meron ka nakikita, price, di ba? Bumibili ka ng goods, damit, sa labas, huwag mo sabihin mahal. Huwag mo sabihin expensive. Kaya if you want to become rich, tanggalin mo sa vocabulary mo yung word na expensive or mahal. Naintindihan niyo po ba ako? Nagpo-post ka pa na, grabe, yung mga bilihin na lang ngayon yung nagmamahal. Diba? Naintindihan niyo po ba ako? Mga bilihin na lang yun ang magmamahal. Yung isa dyan, walang pakialam. May pinapatamaan ka pa di ba? So, if you want to become rich, tanggalin niyo po yung word na expensive or mahal. Naiintindihan niyo po ba ako? Huwag mo sabihin mahal because alam niyo, nagiging mahal at nagiging murang isang bagay based on our perspective and based din sa kinikita mo. Malamang kung kumikita ka ng malaki, malamang mura sa iyo ang isang bagay. Di ba? Naiintindihan niyo po ba ako? Depende yan sa ano. It's a matter of perspective. Kaya nga yung binabago natin ng mentor parang nakakaano naman yan, di ba? Pag narinig ako ng ibang tao, again, how bad do you want change? Naiintindihan niyo ba ako? Gaano ba gigil ka magbago ang buhay mo? Di ba? Kung marinig ka man ng ibang tao, galing yun sa'yo, tapos sabi sa'yo, grabe ka, nagbago ka na, di ba? So it's okay because gusto mo ng pagbabago Diyan kami nagsimula. Kaya pag may gusto ka, wag mo sabihin na ang mahal naman ito, no. Sabihin mo sa utak mo, how can I afford this? Okay? How can I afford this? Naiintindihan niyo po ba ako? Ang dami, ang dami. Ano pa, yung words na want, wag mo nang i-ano yon. Dapat laging in the present. Dapat I am having. Dapat, hindi pwedeng I want success. Because pag ganun lagi lumalabas sa bibig mo, ang gagawin ni God or ni universe, it will always place you on a place of always wanting na success. Lagi kang ilalagay doon sa sitwasyon na you always want success. Dapat ang sasabihin mo, I am successful or I having the success of my life. Ang having kasi is present, ang want naman kasi is parang wala pa. Naiintindihan niyo po ba ako? So, may power ang mga words. Naiintindihan niyo ba ako? Kaya, use words na healthy sa nervous system mo. Use words that will uplift you and other people. Naiintindihan niyo ba ako? Ganon din yung ganon, di ba? Yung na lang, yung pinagkaiba ng tawag dito, yung placebo tsaka nocebo effect. Di ba pag sinabing placebo effect, sabi ng doktor, powerful na pain reliever to, i-inject ko sa'yo, pero i-inject sa'yo tubig lang. Pero nawala yung sakit ng mo. Nawala yung sakit ng katawan mo. Di ba? Kasi naniwala ka. Ganun ka powerful yung words. Yung nisibo naman, grabe, based dito sa test, grabe 6 months ka na lang tatagal ang buhay mo. Di ba naniwala ka? Di ba may ganun Okay, ganun ka powerful ang words. Kung ang ibang tao nga, pag may sinasabing ibang tao, naapektuhan ka, tama? Naapektuhan ka. How much more yung sinasabi mo sa sarili mo? How much more yung madalas mong iniisip at sinasabi? Narinig ka ng cells mo Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya, sarili mo yan. Kung haharap ka sa salamin, huwag mo sabihin na grabe ang pangit naman. No. There's a difference between appreciation and depreciation. Pag umarap ka sa salamin, dapat appreciation ka lagi. Ang gwapo mo naman. Ang sexy mo naman, ang yaman mo naman. Dapat ganun pag umarap ka sa salamin. Hindi pag umarap ka sa salamin, ang sinasabi mo lagi sa sarili mo, ang pangit, ang taba. Taba ching-ching. Okay? Imagine mo, sarili mo na lang ginaganyan mo pa. Hindi. Okay? Diba they say self-love? Diba comment naman dyan, self-love? Diba? Pag love mo ang sarili mo, dapat, diba?
You don't allow other people to say something, di ba? Na kahit negative pang sabihin nila or gawin nila, hindi mo i-allow sila para magalit ka, mainis ka. Even yung sarili mo. Di ba? Dapat, kung hindi man naniniwala ang sarili mo, kung hindi ka man nakakarinig ng validation galing sa labas na maganda ka, sexy ka, kung hindi ka nakakarinig ng mga ganon galing sa labas, edi sabihan mo ang sarili mo araw-araw. Ang importante, di ba? Merong isang taong naniniwalang maganda ka at sexy ka. Kahit sarili mo yan. Yun ang pinaka-importante. Ganon din sa success. If sa labas may mga tao hindi naniniwala sa'yo magiging successful ka, ang importante naniniwala ka sa sarili mong magiging successful ka. Di ba? Because we are created with so much potential na lahat ng kailangan natin para makatin ang gusto natin nandito na sa atin. Even yung wala namang ginawa si God na pangit. Di ba? We just identify ourselves depende sa katabi natin. Di ba? Pag ang katabi natin, depende pala sa katabi. Di ba? Walang ginawa si God na pangit. Lahat ng ginawa ni God maganda. Kaya sabi mo sa sarili mo, I am enough. Di ba? I am good enough. I am loved. And I am a beautiful creation of God. Sabihin mo yan sa'yo. Sabihin mo sa sarili mo yan araw-araw because that's the basic truth. Ano yan eh? Pag sinabing truth, wala nang makakaano dyan. Walang makaka-disagree dyan. Di ba? Kasi truth siya eh. Ano yung basic truth? You are good enough. Di ba? Nagkataon lang kasi na yung pagiging enough mo, ina-identify mo sa mga bagay na wala ka, na nakikita mo sa ibang tao. Di ba? Yung pagiging, di ba, you are loved. Di ba? Ina-identify mo sa ibang tao because you keep on comparing to other people. That's why you don't feel na you are loved. Ganon din yung pagiging, di ba, you are a beautiful creation of God because, di ba, nakikita mo sa ibang tao. Ganon. Di ba? Minsan nga, ang definition natin ng maganda at gwapo, depende sa nakikita natin sa social media. Tama? Oh. Pag pinapalabas sa media, pinapalabas sa TV, mga Korean novela, ang gwapo na sa'yo, yung mga mukhang Korean. Pag Pilipino, pangit na sa'yo eh. Pero we identify beauty based on nakikita natin sa media. Diba? Kaya nga, nagkakaroon ka na ng mga, ano bang tawag dyan? Yung sa sarili, nakakalimutan ko yung term eh. Mga, ano bang tawag doon? Hindi, yung kakaroon ka sa sarili mo ng mga, yung parang feeling mo, may kulang sa'yo. Ganon. Parang feeling mo may kulang sa'yo kasi dahil sa nakikita mo sa TV, di ba? May mga ganon ka na sa issue sa sarili mo. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay, kaya wag niyong i-base ang value niyo based on doon sa nakikita nakita niyo sa ibang tao, mga bagay na achieve niyo because ang value niyo based on kung ano ang tingin mo sa sarili mo, hindi yung tingin ng ibang tao sa iyo. And kung hindi ka man nakakarinig ng validation galing sa labas, ang gusto mo marinig because nanggagaling yan doon sa nung pinalaki ka, hindi ka man lang nakarinig ng maganda, magaling, matalino galing sa parents mo. Kaya you always seek yung mga ganyan sa labas. So, start it with yourself. Ang importante may nagsasabi sa'yo. Kasi tandaan nyo, at the end of the day, wala kang ibang kasama kundi sarili mo. Kaya dapat, hindi kayo niyan nag-aaway, dapat nagkakasundo kayo niyan. Tama? Intindihan nyo ba ako? Dapat nagkakasundo kayo ng sarili nyo because yan ang lagi mong kasama. Ang pangit nga lang dyan, if kung magiging best friend kayo ng sarili nyo, ang tanong, magtatagal ba kayong dalawa? Di ba? Kasi nga, if hindi mo kayang if hindi mo kayang mag-stay for longer hours sa mag-isa ka, isa lang ibig sabihin nun. Okay? You don't love yourself enough. Ayaw mo yung sarili mo. Kaya, let's go back to kung ano yung pinaka-nature natin. Kaya ngayon pa lang, sabihin mo na, okay, ako muna. Ako naman muna ngayon. 'Di ba? Ibalik mo 'yon, yung gano'n na, 'di ba? You take care of yourself, 'di ba? Hindi pwedeng nagbibigay ka ng marami sa iba tapos ang sarili mo tinitipid mo. Naglalayo na yung topic natin. 'Di ba? Sarili mo munang punuin mo. Clear ba tayo doon? Ang pangit naman sinasakripisyo mo ang sarili mo tapos yung iba sila yung nag-i-enjoy ng mga fruit ng sacrifices mo.
Punuin mo muna ang sarili mo, tapos yung sobra-sobra, yung parang yung sa iba. Kasi alam mo, the more na mas marami ka mabibigay pag punong-puno ka. Ang pangit naman kasi na ang ibibigay mo sa ibang tao, yung tira-tira na lang para sa'yo. Clear ba tayo doon? So, dapat punuin mo muna yan. Take care of yourself. Pa-massage ka, di ba? Ano ka, ano mo yung pagpalinis ng kuko, di ba? Spa and everything. Kung may gusto kang pagkain, kainin mo yon. Okay? O, paano tayo napunta doon sa topic na yon? Okay, balik tayo dito. Be careful kung ano lumalabas sa bibig mo, di ba? Words have power, kaya mag-ingat ka because you might get it kung ano lumalabas sa bibig niya. Okay? And next, of course, the action. Okay? Ang action, sobrang kailangan talaga to. Bakit siya kailangan? Because ito yung ginagawa natin to receive kung anong gusto natin. Naintindihan niyo ba ako? Example, gusto mong magkaroon ng, kung gusto mong kumita ng 50,000, 100,000, hindi mo pwedeng gusto mo lang. Hindi pwedeng nasa isip mo lang. Hindi pwedeng sinasabi mo lang. Hindi pwedeng nararamdaman mo lang. So to receive it, para ma-receive mo siya, that is the process, papasok doon tinatawag na action because that's the process for receiving what we want. Naiintindihan niyo po ba ako? It's 55%. That's the action, yun ang purpose ng action yan. Pero, dalawa lagi yan. Inspired action, tsaka yung isa, yung resistant action. Diba? Ano yun? Ito yung, pag sinabing inspired action, you're hustling na, you know, you're excited, you're happy, diba? Doon sa value na ibibigay mo, yung matutulungan mo, tama, yung ma-opera mo ng opportunity, that's inspired action. Pag sinabi naman resistant action, you're taking action based on fear. Okay? You're taking action based on, tawag dito, based on doubt. Di ba? Imagine mo, may kinakausap ka. Ano ibig sabihin ng based on doubt? May kinakausap ka, pero sa isip mo, parang hindi naman ito magjo-join. Parang hindi naman ito maniniwala sa akin. Parang hindi naman ito magpipay in. That's taking action based on fear or doubt or worry. Okay? So, dapat inspired lagi. Clear ba tayo doon? So, ngayon, anong importance ito? Bakit kailangan dapat maging aware tayo dito? Because para maano natin, okay, ito yung words, yung thoughts, yung words and actions mo. Awareness to sa part mo. Okay? Because ito yung magdidictate ko anong frequency or vibration meron ka. Naiintindihan niyo po ba ako? Kailangan align yan, hindi pwedeng magkakaiba. Dapat kailangan align yung apat na yan. Okay? So, alam mo na, 'di ba? Pag tamad ka, alam mo na kung saan papunta. Pag masipag ka naman, alam mo na. Alam mo na kung ano yung mangyayari sa reality mo. Naiintindihan niyo po ba ako? Lumalabas sa bibig mo, puro ka reklamo, puro ka complain, 'di ba? Puro ka paninira sa ibang tao. Tama? Puro negative ang lumalabas sa bibig mo. Alam mo na mangyayari sa reality mo. Naiintindihan niyo po ba ako? O, yung mga iniisip mo, ganun din. O, ano madalas mong iniisip? Madalas mong nararamdaman? Puro ka worry, puro ka doubt, puro ka ano. Alam mo na. Clear ba tayo doon? Okay? Kaya, tandaan nyo, what you seek is also seeking you. So, kung ano yung vibration mo, frequency mo based on your actions, words, thoughts, and feelings, yan din yung mga, di ba? Yan ang sinisik mo kasi nandun na pupunta ang attention mo. That is why, yan yung sinisik ka din. Okay? Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya, ngayon, aware ka na ngayon. So, aware ka na, just discipline yourself dun sa apat na to kasi ito lang yung mga bagay na control mo. The rest, hindi mo na control. Yung iniisip ng ibang tao, sinasabi ng ibang tao, mga situation sa labas, hindi mo na control yon. So ngayon, paano natin mas lalong madadirect? Okay? Paano natin mas magaguide yung creation natin para maging okay ang reality natin? Dito na papasok yung tinatawag na applied intent. So ang purpose nito, kasi ang thoughts kasi is creating. Ang emotion naman is guiding the creation. Naiintindihan niyo ba ako? Ngayon, ito, pinapractice natin to para mag-guide natin ang creation natin dun sa gusto natin. Okay? And ito yung magpapamomentum. Naiintindihan niyo po ba ako? Ito yung nagpapamomentum ng feelings mo. Bawa, para mas maintindihan niyo ako, huwag niyo itong gagawin. Bawa, nag-iisip ka ng negative, huwag niyo itong gagawin. Okay? Mas lalong mag-momentum ang resistance sa sarili mo. That is why, yung mga nangyari sa'yo paulit-ulit, hindi ka nakakaalis sa sitwasyon na meron ka.
Naiintindihan niyo po ba ako? Ito, ang purpose itong applied intent, okay, is to keep you on the state of feeling good, on the state of allowing. Yung, di ba, meron kang trust, meron kang faith, and align ka sa Creator natin. Okay? And mawala yung mga resistance. Ano yung mga resistance? Ito yung feelings of worry, fear, doubt, di ba? Shame, guilt. Ito yung purpose nito, matanggal to. That is why hindi mo kailangan maging lifestyle to. Pag sinabing lifestyle, parang magiging part na siya ng routine mo. No, hindi ko sinasabing maging part na to ng routine mo. Gagawin mo lang siya so that you can feel at any moment or any day what it feels like na wala kang resistant. Okay? So, yun ang purpose niya. Hindi ko sinasabing gawin mo itong lifestyle. Ang sinasabi ko lang, pwede mo itong gawin para mawala yung resistance na baka may iniisip ka, meron kang ano. That's why gagawin mo to. Okay? So, daily rituals, bahala ka na kung anong ginagawa mo dyan, like exercise, o may mga paano ka pa, may pa-incense ka pa dyan. O kaya may mga crystals kang ginagawa or inaano. Bahala ka na dyan. Meditation, ganun din. Okay? Actually, ang meditation actually yung tawag dito, pinakamahirap na gawin, 'di ba? Para mawala yung resistance sa sarili mo. Pinakamahirap 'yun. Ang meditation kasi nga iano mo yung ano mo i-compose mo yung sarili mo during the process. So kung hindi kayo nagre-resonate with this, huwag niyo gagawin. Okay? Kung saan lang kayo nagre-resonate. Ano pa? Visualization. Visualization, ibig sabihin, magkaiba pong ang visualization kasi it's not more on images only. Ang pinaka-importante sa visualization is the feelings habang ini-imagine mo yung images na nabivisualize mo. Pinaka-importante din yung feelings. Kasi hindi magiging effective ang visualization pag wala siyang kasamang feelings. Okay. Pag sinabi yan, bawa, nagdadrive na ako sa sasakyan ko, wala pa ako sa sasakyan, nagdadrive ako na sa sasakyan ko. So, meron na akong images. Pero yung feeling, pinaka-importante. Di ba? Pag sa yung feeling, amoy, di ba? Yung feeling na nagdadrive, di ba? So, yun ang pinaka-importante doon. Kaya siya nagiging effective. Okay? And of course, exercise yoga. Di ba? Nakakawala yan ng di ba? Pag nag-exercise ka, nagre-release ka ng dopamine, which is a happy hormone. So, nagiging masaya ka. Di ba? Nawawala yung resistance. Ano yung resistance? Di ba? Alangan naman pag masaya ka, nagwo-worry ka. Hindi. Di ba? Magkaiba yun ng dalawa. Magkaibang frequency na ganon. Okay, yoga ganon din. Di ba? You feel alive, you feel, di ba? Excited. Di ba? Ganon yung purpose niya. Itong applied intent na to. Cleansing. Di ba? Pag kumakain ka ng mga magaganda, positive na foods and uminom ka ng positive drinks, magaan ang pakaramdam mo. Pag magaan ang pakaramdam mo, masaya ka. Tama. Pag masaya ka, makakapag-create ka ng masayang resulta. Tama ba? Okay? Affirmation. Pag sinabing affirmation, ito yung sinasabi mo sa sarili mo, yung I am, the two most powerful words in the universe. Okay, mamaya papakita ko yun sa inyo. Whatever you put after that, it becomes your reality. Pero hindi siya magiging effective kung wala siyang kasamang emotion or hindi mo ramdam yung sinasabi mo about yourself. So kung ano yung gustong may affirm sa sarili mo, yun dapat ang sabihin mo. For example, mahihain ka. Sasabihin mo sa sarili mo, I am confident. Di ba? Ganun yun. Di ba? Kung lagi sa paligid mo, lagi mo naririnig, pangit ka, di sabihin mo, I am handsome. I am beautiful. Tama? I am successful. Ganon. Diba? Pag may duda ka naman sa sarili mo, sasabihin mo sa sarili mo, I am the best. I can do it. Diba? Ganon. Ganon siya ka-powerful. That's affirmation. And then setting clear intention. That's very important. So, bakit mo ginagawa ang negosyo? Bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? So, that's very important. Bakit okay? Kasi pag clear ang intention mo, di ba, ramdam mo naman yan ang nasa taas. So that's why, di ba, bakit ka binibless? Naintindihan niyo po ba ako? Okay?
Next, gratitude and appreciation. Ay, naku, walang makakatalo dito. Pinaka-easiest thing to do para mawala ang resistance mo. Okay? Kasi meditation, sobrang ano pa yan eh. Medyo ma-effort yan. Ano pa? Medyo ano yan. Ano yung meditation? It's difficult. In layman's term, para mas maintindihan nyo lang, no? Pero gratitude and appreciation, it's the very, very easiest na pwede mong gawin to keep you, okay? To keep you on track, to keep you aligned sa abundance, sa nature mo, okay? Because ang nature talaga natin is light, love. Appreciative tayo, joyful tayo, abundant tayo, healthy tayo. Yan ang nature natin. Nawawala lang tayo dyan because of mga nakikita natin, naririnig natin, para tayo pinalaki. Diba? Na pinapakinggan natin, saan tayo napupunta, sino mga kasakasama natin. Nawawala tayo dun sa nature natin. Okay? So, ngayon, binabalik lang natin, ina-aware ka lang namin, ina-aware lang kita. What is your true nature? Kaya gratitude and appreciation, it keeps you, it keeps the abundance flowing to your life. It keeps the blessings. Tapos nawawala agad ang resistance pag nasa gratitude and appreciation ka. It's a really a good practice. Okay? Kaya kahit maliit na bagay, pasalamatan ninyo. Ano yung tinuro sa amin na practice dati? Pagkagising mo pa lang, 5 na bagay na ipagpapasalamat mo sa sarili mo. Example, pagkagising ko, pagkaumaga. So, grabe Lord, thank you. Kasi ang gwapo ko pala. Diba? Ano pa? Lord, thank you kasi grabe gumising ako. Lord, thank you kasi nakita ko, di ba, pwedeng asawa mo, maganda ko, gwapo ko na asawa. Di ba, pagpapasalamat mo, Lord, thank you for my healthy, sexy, macho body. Di ba, 5 bagay. Tapos bago ka naman matulog, ganun din, 5 ulit. Pagpapasalamat mo. Di ba? Ang sarap, di ba? Simulan ang araw ng gratitude and appreciation and tapusin ang araw with gratitude and appreciation. Example, mamaya matutulog ka, Lord, thank you for today. Grabe, gwapo, ang gwapo ko pa din. Matutulog pa rin akong gwapo. Matutulog pa rin akong maganda. Di ba? Di ba, may nagpo-post doon. May nakita kong post eh. Sleeping with a grateful heart. Di ba mayroong gano'n, nagpo-post? O ikaw naman, dagdagan mo yun. Sleeping with a grateful heart. And gwapo pa din. Or maganda pa din. Di ba? Dami mag-react niyan. Okay? So, it's the easiest thing to do para mawala yung resistance. Ano yung resistance? That's what's keep the blessings away. Okay? Yun ang pinaka-easiest thing to do. Yan yung applied intent. Ito na. Appreciation in advance. Kano siya ka-powerful? It brings everything you want to you. Di ba? Ang sarap. Di ba? Kasi alam nyo ba, ang appreciation and allowing is the same. Ulitin ko appreciation and allowing is the same. In terms of appreciation and gratitude, mas mataas ang frequency ng appreciation compared sa gratitude. Kasi pag gratitude kasi, parang mayroon pang frequency in the past. 'Di ba? Di ba nagiging thankful ka? So parang merong nakakahalong frequency in the past na nangyari in the past na hindi maganda. So appreciation is very pure. Okay? So it's very powerful, mas mataas siya ang frequency niya compared sa gratitude. Okay? Pero gawin mo man yung dalawa, either way, nakakatanggal ng resistance yun. Ito naman, pag nag-meditate ka naman, hindi ko sinasabi na gawin nyo tong lifestyle. Pag hindi ka nagre-resonate dito, wag mong gagawin to. Pag nag-resonate ka lang. Ito yung advantage pag nag-meditate ka. Ayan. Basahin nyo na lang yan. Di ba? Alam nyo na. Pag nag-glow, di ba? Alam nyo na. You release dopamine, feel-good hormones, gray matter increases, blood pressure decreases, your digestive system relaxes, you get a pain relief, reduce inflammation, you decrease muscle tension. Yan. Ito naman yung affirmation. Whatever you put after these 2 words, it's very powerful with emotion. It becomes true to you. Kaya, yan, nasa present tense yan. Nasa Bible, actually, nasa Bible yan. Yung I am, nasa Bible yan. Okay? You go for Genesis, basahin nyo yun, nandun yan sa Bible. Okay? So, next, number 3.
O, di ba? Ano ka na? Aware ka na doon sa apat na control mo. Di ba? Hindi mo na pinapractice mo na yon, di ba? Inaano mo na yung sarili mo, nakakapag-observe ka na, o nga pala, lumalabas sa big ops, di ba? Nakaka-practice ka na. Then, nag-apply intent ka na rin. Okay, kaya lang, may mga times niyan, di ba? Hindi pa naman yan automatic agad, pero dapat you keep on practicing it. Okay? Kasi nga, meron tayong mga past program. Hindi yan mawawala bigla-bigla lang yung ang past program, ito yung paniniwala natin, pinasa sa atin that will not, that na hindi sa atin nakakatulong or hindi sa atin makakatulong para maging successful tayo. Okay? So, in terms of money, sa sarili mo, 'di ba? Lalo kung may experience ka sa, 'di ba, hindi mo makalimutan yung mga may nasabi sa iyo. So, kailangan ano 'yun? Kailangan dapat mapalitan mo siya ng panibagong program. Naiintindihan niyo po ba ako? So, may training ako niya na separate paano siya magagamot. Kaya lang it's a process. Hindi siya yung agad-agad. Pero at least ngayon, try to assess yourself kung ang paniniwala mo ngayon is nakakatulong sa'yo para magbago yung buhay mo. Naiintindihan niyo ba ako? So, what kind of belief you have, attitude you have, it is based on scarcity or abundance. Kasi, pag ang paniniwala mo ngayon is based on scarcity, it keeps the abundance na mag-flow sa'yo. Tinataboy mo yung... Kasi alam niyo ba, ginagawa ni God lahat. Lahat, in-orchestrate niya lahat, ina-arrange niya lahat para tulungan tayo. 'Di ba? Kahit naman na nawawala ka na sa landas or kahit gaano pa kadaming kasalanan ng ginagawa mo, mahal na mahal ka pa rin niya. At ginagawa niya ang lahat, in-orchestrate niya ang lahat to bring everything to you kung anong gusto mo na mangyari sa buhay mo. Because yun na naman ang gusto niya para sa atin. Tayo lang yung resistant. 'Di ba? Kaya try to assess, try to reflect kung anong belief meron ka. Kasi alam nyo, kung anong paniniwala mo, yun ang nangyayari sa reality mo. Okay? Yung nangyayari, i-explain ko ng maayos yung nangyayari ngayon sa reality mo is the evidence of your belief. Ebidensya siya ng paniniwala mo. Sa ayaw at sa gusto mo, tanggapin mo man o hindi, yung nangyayari ngayon sa current reality mo, it's the evidence of what you are believing. Okay? Kaya kung gusto mo to, na nangyayari sa iyo ngayon, sa lahat ng aspeto sa buhay mo, di, i-continue mo kung anong pinapaniwalaan mo. Ngayon, kung ayaw mo naman yung nangyayari sa iyo at gusto mo ng pagbabago, kailangan mo lang yan palitan ng panibagong belief or program. Clear ba tayo doon? Okay? Halimbawa, mahirap kitain ang pera. Yan ang paniniwala mo. That is why, ang nangyayari sa iyo, nahihirapan ka muna bago ka kumita. Kasi yun ang paniniwala mo. Tama, kasi may mga tao naman kumikita sila ng ano, is may ginagawa pa rin sila pero hindi katulad ng iba na grabe muna ang pagdadaanan bago kumita. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay? Pag ang paniniwala mo mahirap gawin tong negosyo na to, o tingnan mo, nahihirapan ka. O mahirap magpa-join, magpa-pay-in, mag-close deal. O nahihirapan ka muna bago ka magkaroon ng close deal. O, kasi ang nangyayari, sinusupport lang niya. Ang nangyayari ngayon sa reality mo, sinusupport lang niya kung anong paniniwala mo. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay, pero hindi yan madali. It's not overnight, no? Halimbawa, papalitan mo agad yung programming mo. Like, di ba, magbabago ka na, madali lang kitain ng pera, madali lang magpa-join. Hindi yan bukas, madadalian ka kaagad. Okay? Kasi yung paniniwala na yan, example, 33 years old ka na, 33 years old ka na, 33 years mo nang dala-dala yan. Yung mahirap kitain ng pera. Halimbawa lang. Do you think, pa nagsabi ka na, sige, maniniwala na ako na ang pera is mabilis kitain. Do you think bukas mapapalitan agad yan? No, it's a process. Na pag may mga situation na dumarating sa'yo, ang tanong, babalik ka ba sa dati mong paniniwala or hindi mo i-entertain yung nangyayari? Okay, kasi pag nagpalit ka ng programming at yung nangyayari yung dati pa, huwag mo siyang entertain. Okay? Ang entertain mo is kung ano yung panibago mo ng paniniwala. Ibig sabihin, hindi ka magre-react doon sa sitwasyon na parang nahihirapan ka kumita ng pera. Hindi ka magre-react. Mag-focus ka lang doon sa bago mo ng paniniwala. Kasi pag nag-react ka, ibig sabihin, bumabalik ka sa dati mong belief. Sabi na eh. Sabi na tama ako eh. Tama. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako, pero okay lang. Okay? So, um,
tawag dito, I hope na sana napaintindi ko sa inyo ng mas ng mas detalyado, no. Okay, bakit ako nandito? Wait lang. Okay. Next. Kaya eto na, never you let your past affect your present, forget about who you were, what matters most is you decide to be starting. Alam niyo ba, kung gusto niyo mabago ang buhay niyo, halimbawa gusto niyo yumaman, kailangan dapat pinapractice mo na siya kahit hindi pa kayo mayaman. Ibig sabihin nun, paano manamit, paano yung pakiramdam, di ba? Paano mag-isip, dapat gano'n na kayo. Naintindihan niyo ba ako? Kasi yun ang turo sa akin ng mga mentors ko. Sabi nila, hindi ka magiging mayaman kung hindi mo maramdaman na mayaman ka. Naintindihan niyo po ba ako? So kailangan dapat pala ngayon, ang nangyayari, di ba? Di ba nangyari sa atin hindi tayo mayaman. Pero dapat sa loob mo mayaman ka na. So dapat yun ang nararamdaman mo para ma-attract mo siya. Naintindihan niyo po ba ako? Para ma-attract mo siya para, tinan mo yung mga na-attract mo kasi yun ang nararamdaman mo. Di ba kaya pag feeling mo, mahirap ka, aping-api ka, tinan mo, inaapi ka ng mundo. Yun ang mga nangyayari sa reality mo. Kaya ikaw yung mag-ano niyan, ikaw yung sa sarili mo. Ano ba ang version ng sarili mo na gusto mo? So, huwag mong hintayin na dumating yon. You must act as if it's already happening. Ulitin ko, you must act as if it's already happening. Clear ba tayo doon? Okay, so, lagi nyo tatandaan to, pag lagi mong nare-remember yung bad stuff, kung sino ka before, lagi mong nare-remember yung mga nangyari, hindi naman papasok yung mga good stuff na pwedeng mangyari sa buhay mo. Kaya kung ano man yung the past, wag mo nang dalhin yun sa present, wag mo nang i-remember yun, yung mga nangyari, yung mga masama, yung mga kung sino ka. Wag mo nang isipin yun because remembering the bad stuff keeps the good stuff from letting in sa buhay mo. Okay, clear ba tayo doon? So, things are always working out for you. Ito isang paniniwala na gusto ko i-inject din sa inyo. Na lahat na nangyari sa buhay mo is para sa'yo yan. Okay? Things are always working out for you. Even if the things is not working for you, is part of the things that is working for you. Okay? Sa Art of Palawing kasi, pag may gusto ka, with trust, faith, di ba? Doon sa creator natin, 100% dapat alam na alam mong ibibigay sa'yo. Ano man ang nangyari dapat, hindi mo ko na-question if para ba talaga sa'yo yung gusto mo o hindi. Or para ba talaga sa'yo itong opportunity o hindi. Kasi may binibigay sa atin na situation, pwedeng ini-encourage ka to align yourself with that. Di ba? Halimbawa, bakit sa'yo, ang pasok sa'yo ng blessings is ganon. Kasi baka ang dami mong resistant, di ba, sa thoughts, o kaya tamad ka, lumalabas sa bibig mo, puro wala, puro lack, scarcity. So, ina-aware ka lang. Naintindihan nyo? Pero ibig sabihin, pabor pa rin yun sa'yo. Kasi nga ina-aware ka eh. So sa lahat na nangyari sa atin, is working out for us. It's for the greater good. Para yun sa level up natin. Para align, pa rin siya, kailangan siya mangyari because para pa rin siya dun sa gusto natin. Kaya dapat, hindi ka dapat nagre-resist. Okay? Just allow it. Naiintindihan niyo po ba ako? Kapag may nangyari, ito hindi ko sinasabing magkaiba yung wala kang pakialam or wala kang gagawin sa allowing. Magkaiba yon. Kasi pag may nangyari, situation na hindi mo gusto, ito, i-emphasize ko to. Magkaiba, ulitin ko ulit, magkaiba yung wala kang gagawin or hayaan mo lang kaysa sa allowing. Magkaiba yun ha. Pag sinabing allowing, hindi ko sinasabi na wala ka nang gagawin pag may nangyayari or hayaan mo lang. Hindi ibig sabihin ganun ng allowing. Kasi pag may nangyayari sa'yo na hindi mo gusto at wala kang ginagawa, okay, about dyan sa sitwasyon mo. Like, di ba, may mga bayarin, di ka nakakabayad, di ka nakabigay on time. Pag sinabing allowing, nahayaan mo lang kahit pinapollow up ka na ng mo, may naniningil na sa'yo, di ka nag-reply, parang hinahayaan mo lang. Hindi siya allowing. You are tolerating the situation. Ibig sabihin, gusto mo siya. Tinotolerate mo eh. Kasi wala kang ginagawa. Ang allowing ibig sabihin, okay, nandyan yung sitwasyon, ang ibig sabihin ng allowing,
is titingnan mo kung ano ang maganda dito at ano ang tinuturo ito sa akin. Tapos, di ba, hindi mo iaalaw ang sarili mo mag-focus doon sa negative. Mag-focus ka doon sa solusyon. Ang iaalaw mo is not yung wala kang pakialam na mangyari lang yung sitwasyon. Ang iaalaw mo is the solution. Naintindihan niyo po ba ako? Intindihan niyo to, ang problema it's healthy. Why? Kasi siya yung daan para sa solusyon. At ang solusyon, siya yung way para sa expansion natin. Para sa growth natin. Di ba? Pag sinabing expansion, you expand as a person. Di ba? Yung dating paniniwala mo na ganito, nagbago, lumawak ang paniniwala mo. Mas gumanda ang paniniwala mo. That is expansion. Di ba? Yung dating pangarap mo lang magkaroon ng bisikleta, ngayon ang pangarap mo na magkaroon ng 5 sasakyan, that is expansion. Naiintindihan niyo po ba ako? Yung dating magsuot ka, di ba, ang baduy, pero ngayon manggaling mo na pumorma, that is expansion. Naiintindihan niyo po ba ako? So, pag may problema na nag-exist, be grateful. Di ba? Ngayon, pag may problema ka na, simula ngayon dahil aware ka na, narinig mo to, hindi ka na mababad trip, tama, hindi ka na may inis, magiging grateful ka na kasi sabi ni Mentor Brian, it's the path to the solution. And the solution is the path for my expansion and growth. Di ba? Ganun na. Okay? Excel mo na. Okay? Tapos pag may nangyari sa'yo, okay, ito yung belief, papasok, things are always working out for you. Okay, part pa rin to ng gusto ko mangyari. Okay, ito yung goal ko this month, tapos ito yung mga nangyayari parang against sa goal ko. Okay, dahil alam mo to, naiintindihan mo to, naniniwala ka dito, okay, part pa rin to. So nagiging ano ka na? Ano tawag dito? Nagiging positive ka na. Okay, pero still, continue pa rin, di ba, yung awareness mo dun sa 4 na mga bagay na control mo, yung words mo, actions mo, dapat may kinakausap ka. Tama? Kasi pwedeng yung kinakausap mo ngayon, pwedeng hindi pa siya ang magre-megaverse sa'yo. Pwedeng yung susunod. Di ba? Pwedeng ito, dahil hindi to align dun sa gusto magkaroon ka ng megaverse, baka itong kausap mo, hinahatid ka lang dun sa susunod. Kasi yun yung magkakaroon ng, yun mag-i-pay-in sa'yo. Kaya lang, dahil nakausap mo to negative, hindi nag-megaverse, nainis ka na, nagalit ka na out of ano ka na, tapos yung susunod hindi mo na pinansin kasi nga nag-focus ka na dun sa hindi nag-join sa you or negative. Di ba? Kaya yun. Kaya dapat dito ma-overcome natin yung mga past program natin para maging yung manifestation natin, hindi siya ma-sabotage. Kasi ang nagsasabotage ng manifestation natin, walang iba kundi tayo mismo. Ano yun? Yung mga past programming natin or belief natin na we are not good enough, hindi tayo magaling, di ba? Para lang yan. Kasi alam nyo, ang art of ang manifestation, it's not only for the lucky. Okay? Hindi lang siya para sa mga lucky or mga favorite ni God. Okay? Hindi siya. Di ba? Pag may nakikita kang, di ba, binibless, ay grabe, favorite yan ni God. Hindi ganoon. Naiintindihan niyo ba ako? Ay, maswerte sila. Hindi ganon. Okay? Dalawa lang yan lagi yan. It's either you keep out or you let in the abundance that you deserve. Diba? Dalawa lang. It's either you are allowing or you are being resistant. O, alin ka dun sa dalawa na yun. That is why, bakit hindi sa'yo nangyayaring gusto mo, hindi binibigay sa'yo gusto mo, kasi resistant ka siguro. And pag resistant ka, you are not allowing the abundance that you deserve. You are keeping it away. Clear ba tayo doon? Pagdating sa manifestation na, walang swerte, walang favorite. Okay, dalawa lang lagi, it's either allowing or resisting. Okay, pag nag-allow ka, you are letting in the abundance that you deserve. Pag nagre-resist ka naman, you are keeping out, di ba, the abundance that you deserve. Clear ba tayo doon? Kaya, let go of the resistance na mga mayroon ka. Di ba, lalo na sa pera, pag may mga babayarin, be thankful kasi ibig sabihin na may dagdag ka nakikita. Okay? May dagdag ka nakikitain. Okay? Ano pa? Everything that you believe, ito na yung sinasabi ko kanina, shows up to show you what you believe. Evidence lang. Yung nangyayari kasi evidence lang kung anong paniniwala mo. Okay? If you believe that all is well, everything that touches you is well. If you believe, di ba? When you believe something is hard, the universe demonstrates the difficulty. When you believe something is easy, the universe demonstrates the ease. Kaya it's a matter of what you believe. Kasi sumusunod yung katawan natin kung anong paniniwala natin eh. Okay? So comment naman. Comment naman dyan if
comment naman ng prosperity kung meron kayong natututunan or maganda yung mga pinag-uusapan natin. Yan. Thank you, thank you, thank you, thank you, no? Sa mga nag-comment ng prosperity. Okay? Okay pa ba kayo? Tuloy pa ba natin? Madali na tayo matapos. Okay, so ngayon, next is, ito isang paniniwala to pagdating sa pera. As long as you care how much something costs, you've got a limitation as to how much money can come to you. Okay, so it's a matter of perspective pagdating sa pera. Pero ito sa mga masasuggest ko, okay, huwag ka mag-focus dun sa amount ng pera na babayaran mo, gagastusin mo, ibabayad mo. Mag-focus ka dun sa kung ano ang nagagawa ng pera. Ano nagagawa ng pera? Di ba? Nakakakain ka, may natitirahan ka. Tama? You feel comfortable. So doon ka mag-focus kasi pag nag-focus ka doon sa nagagawa ng pera, mas madaling maayos ang relationship mo sa pera. Hindi mo natin kailangan pag-usapan ng relationship mo with money. Pero yun lang yung pwede ko masuggest. Huwag ka mag-focus doon sa tawag dito, sa amount ng pera, sa mga binabayaran mo, amount ng, di ba, pinagkagastusan mo. Mag-focus ka doon sa nagagawa ng pera sa'yo, sa sarili mo. Ano yun? Ito yung, di ba, nakakain ka ng masarap, komportable ka, may bahay ka, doon ka mag-focus yung nagagawa sa'yo. Then, magbabago ang relationship mo sa pera. Naintindihan niyo po ba ako? Alam niyo ba, pag nakaka-discount ka, ibig sabihin, align ka sa abundance. Tandaan mo to hindi ka nakakatipid. Pag nakaka-discount ka, kumikita ka, align ka sa abundance. Pag nakakakita ka ng pera, bawa, naglalakad-lakad ka, nakakita ka ng piso, nakakita ka ng align ka sa abundance. And ang abundance, ang daming forms niyan. Alam niyo ba na pag bigla kang nalilibre, align ka sa abundance. Nalibre ka ng pagkain. Bigla lang hindi yung, libre mo naman ako, hindi ganon. Okay, kasi utak pa libre ka na nun. Okay, yung bigla na lang, di ba, nag-order kayo, tapos bigla nagsabi yung mentor mo, ako na magbabayad. Align ka doon. Di ba kasi, may mga gusto natin na sometimes tayo talaga yung mag-i-effort para makuha natin yon. Minsan naman, ibang tao yung magiging way para mangyari yun sa atin. Ako, ang dami kong experience sa ganyan. Okay, na meron ako na-imagine na place, tapos, di ba, may mga events, may mga situation na napuntahan ko yun na hindi ako naglabas ng pera. Okay? Di ba? In terms of promo. Naiintindihan niyo po ba ako? Ibig sabihin, align ka sa abundance. Clear ba tayo doon? Kaya, yun. Try to check yung relationship mo sa pera. Kasi kung ang flow ng pera sa'yo, magaan, ibig sabihin magandang relationship mo sa pera. Pag hindi naman, ibig sabihin, hindi magandang relationship mo sa pera. So pag naayos mo yon, doon naman siya gagaan. Ang daming factors niyan, pero hindi natin siya pag-uusapan ngayon. Clear ba tayo doon? So ano lang, it's just a matter of ano pinapaniwalaan mo sa pera. Kasi kung ano man, gano'n man kadami ang meron ka ngayon, flow ng pera sa'yo, that reflects ko ng paniniwala mo sa pera. Naintindihan niyo po ba ako? Again, this is not gano'n kakalaki kumita ng pera. Okay? Hindi yun ang pinag-uusapan natin na, di ba, ang laki mo kumita. No, it's about your relationship with money. Okay, so everything that you want, huwag mo itong kakalimutan, everything that you want is making its way to you. Diba? Kaya may times, may nararamdaman ka, may nangyayari sa'yo, tapos parang feeling mo, hindi mo na makukuha yung gusto mo. No. It's not true. It's always making its way to you. Hindi lang siya pumapasok kasi you have so much resistance. Okay? Ang daming resistance dyan. Na di ba dapat mo yan matanggal sa sarili mo, ma-let go yan kasi hindi siya nakakatulong sa'yo. Even mga tao, di ba dapat pinipili mo yung mga taong sinasamahan mo na healthy sa nervous system mo. Ganon din yung belief. Dapat yung pinapaniwalaan mo, healthy sa nervous system mo. Dapat ang pinapaniwalaan mo, ito yung kasi imagine mo to Teka lang. Ang paniniwala, dalawa yan. Paniniwala na nakaka-uplift sa atin. Nakaka-push sa atin. Yung paniniwala naman nakaka-down sa atin. Ang tanong ko lang lagi dyan sa inyo, bakit yung pinapatulan mo lagi, yung paniniwala, tama?
na nadadown ka. Bakit gustong-gusto mo yung patulan? Naiintindihan niyo po ba ako? Bakit gustong-gusto mo lagi yung paniniwala na, di ba, na palang feeling mo, hindi mo makukuha yung gusto mo? Bakit yun lagi yung pinapatulan mo? Ba kasi meron ka naman pwedeng patulan na paniniwala na ano, ah, tawag dito, na na ano mo yung strength mo, 'di ba? Na magaling ka. Bakit hindi nang patulan? Bakit talagang pinapatulan na laging pinaprove na mahina ka, lagi mo prove na hindi mo kaya, 'di ba? Dapat yung paniniwala na dapat na ano, 'di ba? Yung lumalabas yung pagiging magaling mo. Dapat ang pinapatulan mo. Kasi ikaw naman ang pumipili niyan. 'Di ba? Tandaan niyo to, kung anong pinapaniwalaan mo, tama ka. Kaya kung pinapaniwalaan mo hindi mo kaya, tama ka doon. Kung pinapaniwalaan mong kaya mo, tama ka doon. Kung paniniwalaan mo na makukuha mo yung goal mo kahit 10 days na lang ng January, tama ka doon. Tama ka. Pero kung ngayon pa lang, January 20, naniniwala ka na hindi mo na makukuha yung goal mo, tama ka din doon. Ngayon, bakit ang lagi mong pinapaniwalaan is yung mga paniniwala na ayaw mo? Tama? Bakit ang lagi mong pinapatulan na paniniwala is you always make trouble doon sa experience sa gusto mo. Lagi mo nakikita yung pangit, di ba? Lagi mo makita yung pangit sa situation mo. Ano ba? Bakit yun lagi pinapaniwalaan? Kaya it will always starts kung ano yung tingin mo sa sarili mo, paniniwala mo sa sarili mo. Kaya ba tayo doon? Kaya ito, in-educate namin kayo. We are trying to inject a belief na dapat din ang paniniwalaan mo because you deserve na makuha yung pangarap mo. Deserve mo maging masaya. Deserve mong i-drive yung sasakyan mo, kitain yung gusto mong kitain, makapunta doon sa mga gusto mong puntahan na bansa. Deserve mo yun. Di ba? Deserve mo yung love na gusto mo. Yung partner na gusto mo. Deserve mo yun. Clear ba tayo doon? Okay? Deserve mo yun. Kaya, i-comment mo dyan, I deserve it. Di ba? I deserve it. Because you deserve it. Okay? Next, number 4 is the state of allowing. Ito na yun, di ba? Yung tawag dito, pag may ano man ang nangyayari, no? Ano man, pag may goal ka, may inihit ka, tapos nandun ka na, ginagawa mo na yung business, nagkakausap ka na ng tao, you're dealing with people, situation sa labas, dito mo na ipapractice yung state of allowing. Ano to? Di ba? This is the life of least resistance. Di ba? The key to the receiving mode is relaxing and giving up and letting go. Ibig sabihin, habang sinusolusyonan mo, habang humahataw ka, okay, paano masasabing nasa receiving mode ka? Dapat relax ka. Habang humahataw ka, relax ka. Hindi ka dapat yung, ano ba tawag dito, parang kinakabahan. Hindi ka dapat yung parang, di ba, uneasy. Di ba, pag may kausap ka, uneasy ka na, di ba, mag-pain ba to, hindi, di ba, relax lang. Di ba? Pag para sa'yo yan. Tama? Kung mag-megaverse yan, mag-megaverse yan. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay, just be yourself. Huwag mo na isipin. Kasi nga, hindi mo, tandaan mo to, huwag mo ipaprocess yung process ng kausap mo kasi process na yon. Ang trabaho mo lang, ano yon, i-offer ang opportunity, mag-present ka. Pero kung isipin mo pa kung ano ba to, mag-pay ba to, hindi mo na process yun. Process na yun ang prospect mo. Ang malupit niyan, pati yung pinapakailaman mo, mag-pay ba to o hindi. Totoo ba talaga na magpapadala ba talaga siya o hindi? Di ba, ganun ka, pinaprocess mo yung process ng iba. Naiintindihan niyo po ba ako? Huwag mo nang isipin yun. Clear ba tayo doon? Okay? And ano man ang mangyayari sa'yo, ano man ma-encounter ninyo, tandaan nyo, there's no right or wrong in anything. Okay? There's just only alignment and non-alignment. So pag may situation, nag-react ka, alam mo na yon. Di ba? Negative ka, alam mo na, nawawala ka sa alignment. Okay? Then alam mo nang ibig sabihin. Di ba? Mag-momentum, hindi ka pa nag-applied intent, di ba? Pumasok pa yung past programming mo, sabi ko na di ba? Hindi ko deserve to. Ayun na, hanggang sa paulit-ulit na nangyayari sa'yo, kaya hindi ka nakakaalis sa gusto mo, ay sa sitwasyon na meron ka. Clear ba tayo doon? Okay? Ito pa, tips. Pag may nangyayari, non-reaction is the key to maintaining alignment. Pag may sinabing ibang tao, may ginawang ibang tao, non-reaction is the key. Huwag kang magre-react. Di ba? Huwag kang gaganti. Okay? Clear ba tayo doon? Oh, ito na.
for your awareness lang to hindi nyo kailangan tong intindihin. This is the feeling good and bad feeling. Oh, nandito na. Oh, from 7 to pataas, that's a positive frequency. Okay? 8 pababa, that's a negative frequency. Alam niyo na yan. Okay? Alin dyan ang nananalo kung ano yung finifeed mo everyday. So, naglalaban yan araw-araw, every hour, every minute, every seconds. Kung anong in-entertain mo dyan, kung anong finifeed mo, yan ang nagiging reality mo. Kaya, be careful. Discipline yourself, ano man dyan ang i-entertain mo. Okay? Okay? Clear ba tayo doon? Ito na. So, anong relevant nun? Simple lang. Anong relevance nun? Simple lang. Excitement equals energy equals blessings. Pag mataas ang excitement mo, mataas ang energy mo, ang blessings, grabe. Okay? So, pagkagising mo pa lang, baba ng excitement mo, mababa ang energy mo, alam mo na. Ano pa, pag negative ka, wala kang energy, so ang blessings sa babla. So, yun ang relevant nun. In-aware ka lang. Clear ba tayo? Kaya pagkagising pa lang dapat choose to feel excited. Okay? Ang tawag doon priming. It sets the day. Okay? Next. Ito, this is a very powerful na emotions, di ba? Ang emotion kasi ibig sabihin niya energy in motion. Di ba? Kaya nga siya emotion. Energy in motion. Okay, so love and appreciation are identical vibration. Appreciation is the vibration of alignment with who you are. It's the absence of resistance. It's the absence of everything that feels bad. So, ganun ka-powerful ang appreciation, guys, and love. Diba? Nawawala yung resistance. And that's the easiest thing to do, appreciation. Okay, simulan mo sa mga bagay na mayroon ka, sa katawan mo, material, sa ibang tao, mga tao na binigay sa'yo, doon mo simulan. Doon palang grabe, magiging okay na yung mood mo. Okay? Kasi pag nakapokus ka doon sa mga bagay na wala ka, doon pumapangit ang mo, yung feelings mo. Okay? So, the state of appreciation is a state of godliness. Clear ba tayo doon? Okay. So, eto na. Bakit, mentor? Kasi tandaan nyo to. Every time you appreciate something, every time you praise something, every time you feel good about something, para kang gumagawa ng vacuum. And you are telling the universe, more of this, please, more of this. And the opposite also, every time you despise something, di ba? Every time na you don't feel good about something, you are telling also the universe, more of this please, more of this please. Vice versa lang yan. Para ka nagpe-pray. Kaya be careful, okay? Kaya mas maganda yung you always put yourself in a state of appreciation. Yan. Just don't worry about those things that are not doing their part. Kung may mga leaders kayo na, di ba, hindi lang ginagawa ang part nila, kasi pa nag-worry ka sa kanila, di ba, may mga business partner ka, hindi naman mahataw, hindi naman nagsisipag. Pa nag-worry ka sa kanila, you don't let yourself do your part either. Okay? So, hindi mo control yun. Choice nila yun eh. Nandyan ka lang to guide them. Pero after that, sila na yung bahala if, di ba, kung ano rin ang gusto nilang gagawin sa buhay nila. Tayong mga mentors, guide lang tayo. Okay? Papakita natin, tuturuan natin, di ba, i-align natin, expose natin, pero everyday ko naman ang gusto nilang gawin, nasa kanila na yon. Okay? Kasi it's not our job para baguhin sila. 1% lang tayo doon. Pero 99% ang magbabago sa buhay nila, walang iba kundi sila mismo. Clear ba tayo doon? Okay? So, pag nandun ka naman sa place na if you are in a negative place, so ang gagawin mo lang, don't think, don't speak, don't call anyone, don't build thoughts. You have one thing to do, just chill. Okay? Bakit? Kasi di ba, kung hindi mo kayang mag-chill, kasi nandyan pa yung mga negative na, hindi mo kayang, di ba, maano yung sarili mo, di matulog ka na lang. Kasi pag natulog ka, nag-stop yung pag-isip mo ng negative. Nag-stop yung momentum ng negative na pag-iisip mo. Di ba? Sometimes, sleeping is a productive na pwede mong gawin na lang pag halimbawa, hindi mo kayang, di ba, yung mga iniisip mo marami. So, pag natulog ka, it's a very productive thing to do. Kasi na-stop yung pag-isip mo ng negative, na-stop yung momentum. Pero hindi mo kayang mag-chill. O kaya naman, find something that makes you happy and think about it a lot. Ito yung dapat mong gawin if pag nakakaramdam ka ng negative emotion tapos gusto mong malayin ka kaagad tapos makaramdam ka ulit ng maganda. So ito, to find something
ano yun, itong memory in the past, na sobrang saya mo, na pag naiisip mo, napapa-smile ka, tumatawa ka, na-feel good ka. So, yun ang, ano mo, yung isipin mo. Okay? So, bakit? Because, di ba, bakit natin yun? Bakit natin to gawin? Bakit kailangan natin to gawin? Or bakit kailangan natin tong i-ano sa sarili natin? Because of self-love. Di ba? Mahal natin ang sarili natin. Eh. Di ba? Alam nga naman ang buhay mo. Nabuhay ka dito para lang, tama, i-consume mo ang energy mo, oras mo, para isipin kung anong iniisip ng ibang tao. Di ba? Patulan kung ano yung mga ginagawa at sinasabi sa'yo ng ibang tao. Di ba? Pangit naman ang ganon. Kaya dapat, di ba, you don't allow yourself, you love yourself enough, di ba, that you are willing to stop torturing yourself with negative emotion. Wag mo nang bigyan ng ibang tao ng power para galitin ka, inisin ka, tama? Wag mo na, okay? So, ano agad? Um, Let go agad. Forgive agad. Kaya nga di ba ang forgiveness, hindi mo siya binibigay sa ibang tao. Ang forgiveness, binibigay mo siya sa sarili mo. Naiintindihan niyo po ba ako? Binibigay mo sa sarili mo para makawala ka na doon sa control. Imagine mo, may kaaway ka, galit ka. Ilang years na kayo magkaaway hanggang ngayon. Pag nakikita mo, galit ka pa rin. Ibig sabihin, nakokontrol ka niya. Tama? Kasi nagagalit ka eh. Nakokontrol ka niya. By his or her presence na hindi siya aware. Di ba? So, yun. Next, focusing upon anything without resistance. Di ba? It brings it right to you and with less resistance and more allowing, unwanted things cannot remain. Kaya pag nasa state of appreciation ka, yung mga bagay na hindi mo gusto, hindi yan magtatagal sa ano mo, sa situation mo. At pag nasa appreciation ka din lagi, pag may mga situation ka, ang bilis masolusyonan yan. Okay, believe me or not. Diba? Yung mga solution, you just ibabagsak na lang sa'yo or may tao na magiging bridge para maging ano mo yung solution. Clear? Okay, so the universe, huwag mo kakalimutan to, is not punishing you or blessing you. It is just responding to the vibration that you are emitting. Ulitin ko, the universe is not punishing you or blessing you. It is just responding to the vibration that you are emitting. Okay? Kaya, anong ibig ko sabihin? Diba? Pwedeng you can make cancer true to you or you can make violence true. Pwede yun. Depende yun sa vibration ni na ano mo. Di ba? Pwede mo sabihin na may cancer ako, may cancer ako. Hindi mangyayari yun sa'yo. O, di ba? You can make abundance true to you or you can choose anything tapos yun ang bigyan mo ng attention and make it true to you. Depende yun sa'yo. Again, ang si God, hindi siya nagpapunish, hindi siya nagpe-bless. Kung ano yung vibration mo, binibigay lang niya sa'yo. Okay? Yun ang binibigay sa'yo. Clear ba tayo doon? And pagdating sa taas, pagdating sa universe, walang malaki, walang maliit. Ang 10,000, 100,000 is just a vibration. Hindi siya malaki, hindi siya maliit. Naniniwala tayong madaling kitain ng 10,000 kasi yun ang paniniwala natin. Nahihirapan tayong kumita ng 100,000 kasi yun ang paniniwala natin. Pero pagdating sa taas, walang malaki, walang maliit. Pare-paras lang yun. It's just a frequency. Nahitindihan niyo po ba ako? Kaya, paano mentor mapapaliit yun? Hindi pa simplin mo lang. Kaya ba tayo doon? Okay? So, last, the theory of space. Sino yung madalas mong sinasamahan? Tapos, where are you most of the time? Yung sinasamahan mo ba nakakatulong sa nervous system mo? Yung sinasamahan mo ba nakakatulong para sa pangarap mo? Maging positive ka? Di ba? Yung pinupuntahan mo ba na lugar, nakaka-inspire ba sa'yo? Yung pinapuntahan mo ba na lugar nakakatulong para mas lalo kang mangarap? Yung pinapuntahan mo ba na lugar, pag napupuntahan mo, mas lalong lumalakas ang energy mo, ang frequency mo? Okay? Kasi, di ba dapat in-invest natin ang energy natin sa something or someone that it multiplies. Okay? So, be careful kung anong mga space na pinupuntahan mo o sino yung mga taong sinasamahan mo because that is our theory of space. Why? Who you hang around with or where are you most of the time will help you attract what you want, di ba? If you are wanting financial abundance. Kaya ito four quick tips in picking your tribe. Number one, check their values. Aligned ba to sa values mo? Ano yun?
Ano yung mga values? Yung mga values na nagiging successful na tao. Ano yun? Integrity, responsible, masipag, di ba? Kasi yung mga sinasamahan mo tamad, syempre alam mo nang ibig sabihin nun, magiging tamad ka din. Mga mareklamo, negative. O yan bang gusto mo maging values din? Naintindihan niyo po ba ako? Pangalawa, sino-support ka ba to improve yourself? Or sila yung mga tao na merong crab mentality, hinihila ka pababa? Kaya, number two, you need to associate yourself with people who will be happy seeing you succeed. Dapat sila yung mga tao na masaya pag may na-achieve ka. Yan yung mga tao na dapat ang pinapaligiran mo. Yung mga tao na pag may, di ba, may mga magandang nangyari sa'yo, masaya sila. Hindi yung naiinggit sila. Okay, number three, hang around with people who are also a giver and not just a taker. Di ba masarap samahan yung mga taong giver kasi nawaan kang maging giver din. Kaya ako I'm so thankful na, di ba, naging mentors ko sina Mentor Joseph Lim, Mentor Alman, and Mentor Jackie. Grabe. Okay, mga giver yan. Di ba? Grabe. Okay? And number four, be with people who love to grow and improve themselves. Siyempre, di ba, hawa-hawa yan. Diba? Be with people na, di ba, nangangarap ng malaki, umahataw, because, di ba, na-absorb mo kung ano, nahawaan ka. Clear ba tayo doon? So, sana meron pa akong na-share sa inyo. So, pa-comment naman if may natutunan po kayo. So, that's enough for tonight. So, yun, mga ano tayo. Nag-start ako, ayan, mga 1 hour and 40 minutes. Okay, so, sana may natutunan kayo, mayroon kayong nakuha sa akin na magagamit ninyo so that habang tinatrabaho nyo po yung success, di ba? Habang you're working, giving value to other people sa labas, sharing our wonderful opportunity, it will become ease and grace for you. Okay, so huwag na mag-worry, huwag nang magduda, huwag na matakot, ibibigay naman sa'yo yan. Okay? Just have that trust, that faith, and always choose to align yourself to our Creator or higher being. Okay? Deserve mo, deserve mo. Huwag mo sabihin hindi mo makukuha. Makukuha mo yan. Okay? It's always making its way to you. Clear ba tayo doon? It's always making its way to you. Okay? So, God bless everyone. So, thank you and congratulations in advance sa lahat-lahat po ng mga blessings na darating pa po sa inyo, sa mga mahal nyo sa buhay, and of course, sa community na ika-create po nila. Okay, so back to you sa host natin. Okay, Coach Rose, where are you? Are you there? Yes, thank you so much, Mentor Brian. Ayan. So, thank you for that very impactful training for tonight. Ayan, guys. Paulan na naman natin ng gratitude message ang ating speaker for tonight. For sure, daming natutunan ng mga nandito right now. And for sure, lahat ng natutunan natin i-apply. Ayan, kasi yun, di ba? Si Mentor Brian, may napatunayan na wala naman siya sa ganyang resulta right now kung yung training niya ngayon is hindi talaga nangyayari sa life niya right now. So, isa lang ang ibig sabihin nun, lahat ng sinabi niya is makakatulong sa bawat isa sa atin. So, thank you so much everyone. Ayan, and congratulations. Happy level up. Ayan. So, more blessing this 2025. Alright, so Mentor Brian, picture na lang po tayo. Okay, sige, wait lang. Picture tayo, picture. Wait lang ha. Okay, so... Ipan po ng ayun, camera lahat. picture. Ready? 1, 2, 1, 2, 3. Okay, next page po. On po ng camera. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Okay, next slide. Okay, 1, 2, 3. Okay po. Thank you. Thank you so much everyone! Ayan, may ipa-plug po ba tayo ng next Zoom event?